Buksan po natin sa Luke 23. Pamilyar na pamilyar po kayo ron. Ito'y tungkol sa pagkapako ni Jesus sa krus. Ganito yung nakalagay. Sa 23 hanggang 23 at verses 32 hanggang 43. Pero hindi na natin babasahin lahat. Ang babasahin ko na lang yung 49. Ganito nakalagay. At 39. 39 hanggang 43. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili pati na kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw na pinarurusahan tulad niya, tama din naman na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong to'y walang ginawang masama. 43. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo po ako pag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ang kwento ay ganito. Nung ipinako siya sa krus, panunuya lahat yun ng mga kawal Romano. Ginawa sa kanya, pinapasan sa kanya ang krus. Nung unang panahon, pag ikaw pinagpasan ng krus, ibig sabihin ikaw ang pinakamasamang tao. Hindi yan pinapapasan sa isang mabuting tao. Ang pinapapasan lamang ng krus nung unang panahon na yun, kriminal. Kaya kahit kung walang nakakilala kay Jesus, pag nakita, si Jesus, nagpasa na, siguro kriminal yan. Ganun yan Pinasan niya yung krus. Kaya, para lalo siyang tuyain at hamakin, sinamahan pa siya ng 2 tulisan na ipinako sa kanan niya at sa kaliwa niya. Wala ngang pangalan yun Yung dalawa. Walang nabanggit na pangalan sa Biblia. Basta isa sa kanan, isa sa kaliwa. At habang siya ay nasa krus nakapako, tinuya siya ng mga Romanong sundalo at mga tao doon. Kung ikaw ang Kristo, patunayan mo ngayon. Kala ko ba anak ka ng Diyos? Bumaba ka dyan at iligtas mo ang iyong sarili. Tapos lalo pa siyang tinuya. Yung balabal niya, yung suot-suotan niya, ginawang sugalan. Pinagsugalan. Diba? Diba? At pagkatapos nun, hindi pa nakontento. Ang ginawa pa, ninagyan siya sa ulunan niya. Inri. Inri. Pinaiksi na lang ng iba yun, Inri. Pero actually, hindi Inri yun kundi the Jesus, King of the Jews. Ang nakalagay ron, hari ng mga Hudyo. Diba? Para sabihin, ito yung hari nyo. May koronang tinik. Diba? Panunuya yun lahat. At habang tinutuya siya, si Jesus, nagsalita ng ganito. Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tapos, yung isang nakapako sa krus, imagine mamamatay na lang siya. Nakisama sa pananuya pa. Kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Sumama na siya na makituya doon sa mga nasa baba. Diba? Imagine yung taong yun, mayabang pa. Mamamatay na lang mayabang pa. Diba? Mamamatay na lang siya. Ang nasa isip pa rin niya ay manuya
manghusga ng tao. Diba? Diba? Sabi niya, kung ikaw ang Kristo, bumaba ka dyan sa krus. Iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Sa panahon natin, may maraming ganun din eh. May yabang na wala na bumagsak na sa buhay. Yung yabang nandun pa rin, yung yaman wala na. Di ba? Parang ganun, di ba? Nasasabi ng iba yan eh. Ito, nawala na yung yaman, pero yung yabang nandun pa rin. Hindi pa rin marunong magpakumbaba. Kaya, hindi nakatiis yung kabila. Isang sabi, hindi ka na ba natakot sa Diyos? Tayo pinarurusahan dito dahil sa kasalanan natin, pagiging tulisan natin eh. Pero itong taong to, wala akong nakitang kasalanan sa taong to. Pero nagdurusan kagaya nating mamamatay sa krus, na nakapako sa krus. Diba? Mapapansin natin doon, yung unang tulisan, mapapansin natin isang bagay. Maraming tao kagaya nun, ang tingin sa Diyos, tagahingi. Yung servant nila, Lord, ibaba mo ako, ligtas mo ako sa krus. Diba? Yun ang hinihingi niya eh. Ligtas mo ako dito sa kamatayan. Ang tingin niya sa Diyos, naglilingkod sa Kanya. Pag hindi pinagbigyan yung taong to, itong ginagawa pangalawa, hahamakin ng Diyos. Akala ko ba Diyos ka? Hindi ka palang magaling na Diyos. Pinababayaan mo kung nakapako sa krus. Diba? Kaya, mockery yung ginagawa na niya. Diba? Sa panahon natin, maraming ganun din eh. Diba? Pag hindi pinagbigyan ng Diyos yung hinihingi, tutuyain na, hahamakin na ang Diyos. Ayoko na sa iyo maglingkod, Panginoon, dahil hindi mo naman hihingi, binibigay ko. Hindi mo naman binibigay yung mga gusto ko, pangangailangan ko eh. Tapos, ayoko nang magsimba. Ayoko nang maglingkod sa iyo. Kasi, walang Diyos. Sabihin na, mockery yung ginagawa. At ang panghuli, ang gagawin na, kahit kilala niya ang Diyos, i-reject na niya ang Diyos. Diba? At maraming ganon sa panahon natin ngayon. Nandun na, huling saglit na ng buhay niya, pero ang nasa isip niya, kahit kilala niya si Kristo, si Jesus, ang Kristo, ni-reject niya. Diba? Pero, yung kabila naman, actually yung kabilang tulisan, nanuya rin sa kanya yun eh. Sa Mateo 27:44 nakalagay. At ang dalawang tulisan ay nanuya kay Jesus. Nabanggit yun eh. Ibig sabihin, nung simula, kasama siya doon sa nanunuya. Kung ikaw ang Kristo, bumaba ka dyan sa krus. Pero nung tagal-tagal na, nagbago yung isip niya. Hindi natin alam kung bakit. Siguro dahil dun sa nakita niyang ito ang inyong hari. The King of the Jews na nakalagay sa... O yung pagsabi ni Jesus na, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. O yung pananahimik ni Jesus habang tinutuya siya. Diba? Hindi sumagot si Jesus. Kaya nabanggit niya, hindi ka na ba natakot sa Diyos? Eto, taong to, wala akong makitang kasalanan dito eh. Pero pinarurusahan kagaya natin. Tapos, anong binanggit niya nung huli?
Jesus, alalahanin mo po ako pag ikaw'y naghahari na. Ang sagot sa kanya, Jesus, ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Anong mensahe sa atin ito? Never too late sa ating magsisi. Kung ngayon, malayo ka sa Diyos, hindi huli pa para magsisi ang tao. Kung ikaw ngayon ay hindi tama yung relasyon mo sa Panginoon, hindi huli pa para itama mo yung relasyon mo sa Diyos. Kasi nga, yung magnanakaw nga ron hindi huli sa kanya, tayo pa. Kung magagalitin ka, hindi pa pahuli ang lahat para maging mahinahong ka. Kung dati galit ka sa kapwa mo, hindi pa huli para magpatawad ka. Kung ngayon, galit ka o may kasalanan ka sa kapwa mo, hindi pa huli para humingi ka ng tawad sa kapwa mo. Kung wala kang respeto sa magulang mo, ngayon, hindi pa huli para magbigay galang ka sa magulang mo. Dahil, yun ang mensahe lang sa atin nun Hindi nakapako ang kamay natin sa krus. Kung yung magnanakaw nga ron, hindi pa huli sa kanya, lalo na sa atin. Diba? Dahil, yun ang mensahe ng Diyos. Habang may hininga ang tao, may pagkakataon pa siyang makapagsisi. May pagkakataon pang magbalik loob siya sa Diyos. Kaya, ang Panginoon, imagine, pag tayo nasasaktan minsan ayaw natin magsasalita Kahit ipin ko, wag mo ako kausapin. Diba? Pero ang Panginoon, pangako yung binigay sa kanya. Ngayon din, pagsasama kita sa paraiso. Actually, ang hinihingi lang nung magnanakaw, Lord, Jesus, alalahanin mo lang ako. Alam niya wala na siyang magagawa Lord, alalahanin mo man ako, baka may magtanong sa akin, bakit ako papasok sa langit? Kilala ko yan. Di ba? Yung parang, pumunta ka sa isang party, hindi ka naman indibitado dahil wala kang ginawang mabuti sa buong buhay mo. Then, pagdating doon sa gate, may mga gwardiya doon. Oops! Mukhang ang tulisan. Mukhang ang hoodlum. Hoodlum ka talaga. May record ka rito Tapos, kilala ko yun Lord, alalahanin mo po ako pag naghahari ka. Diba? Makikita mo rin sa loob, si David na pinatay si Goliath, naging hari, maraming ginawa sa Panginoon. Kita mo rin si Pedro, nangaral na nangaral, araw-araw, nandun. Nakita mo rin sa loob, sino? Si Juan Bautista, na willing mapugot ang ulo, makapasok lang doon sa loob. Then ikaw nandun ka. O yung tulisan na nakapako sa kanan, kaliwa ba yung kanan? Ano bang ginawa mo para kay Kristo? Wala. Prayer lang ang ginawa ko. Lord, alalahanin mo po ako. Yun lang naman talagang ginawa niya. Nanalangin lang siya. Kakapako na. Huling saglit na ng buhay niya yun Pero ang sagot sa kanya, ngayon din. Hindi bukas. Hindi after 10,000 years. Special privilege sa kanya yun